Char! Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again my short vlog for our today's short episode. Panibagong content na naman tayo dito sa ating channel. Since sa inyo ay hindi pa rin talaga, syempre, I know, hindi talaga mauubos ang ating mga kababayan, ang ating mga first-time job seekers, aspiring applicants, mga aspirants natin sa Pilipinas man or even outside the Philippines, kung paano nga ba makakapunta and makapag-work dito sa Croatia. So, I decided na magawa ulit ng isang content para sa mga job seekers natin na nagnanais at nangangarap makapagtrabaho dito sa bansang Croatia kung nasaan ako ngayon. So, that will be our topic for today. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 7,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nanonood, patuloy po na hindi nag-i-skip ng ads sa aking YouTube channel. Ayan. Charm! And sa mga naka-follow sa aking Facebook page, sa ating TikTok, at syempre sa mga nakasubaybay sa ating photography journey, sa ating Instagram account. Maraming salamat po. Okay, so why I decided na makapaggawa ng ganitong video? Syempre, di ba, if you will watch some of my videos o yung mga live ko usually sa TikTok, di ba, alam niyo naman yan, palagi hindi nawawala yung mga tanong, yung mga how to apply. Yes, yan ang pambansang tanong ng ating mga kabayan na nangangarap makapagtrabaho sa anumang mundo, sa anumang part ng mundo, especially dito sa Croatia. And to be honest, hindi ko talaga siya agad-agad mararaplayan kasi nga, syempre, di ba, just ko yung daliri natin, pudpud na. That's why I decided na mag-record, mag-vlog. And syempre, sasabi ko nga, hindi tayo pwedeng mag-stick sa isang agency. Syempre. Ano ba? Ayan. Kasi nga, di ba, napakarami pa rin ng mga legit na agencies sa Middle East. So, ang ating topic for today, guys, is I'll be sharing with you yung isang pang legit na agency sa Middle East na pwede po ninyong applyan para kayo ay makapunta ng Croatia. But disclaimer lang, guys, ha, hindi po ako part ng any recruitment, hindi ako part ng any agency, pero sa mga ano dyan, shout out sa mga agencies dyan! Char, ayun, so wala. Ako po ay nagbibigay lang ng idea sa inyo. Syempre, alam ko na maraming mga Pinoy ang nangangarap makapagtrabaho sa bansang to. And ito na nga, iisa-isahin natin guys sa mga legit agencies na yan. Pero this time, ayan, I'll be sharing with you one agency and na merong hiring kung kayo po ay nasa labas ng Pilipinas. Okay, this video is for those people na nasa labas po ng Pilipinas. Okay, nasa Middle East, nasa Hong Kong, Singapore, nasa ang bansa man kayo. Ayan, basta kayo po ay nasa labas ng Pilipinas. Kasi as of now, is hindi pa, although meron namang ginagawang proseso para magkaroon tayo ng opportunity na makapag-hire from the Philippines. But as of now, ang target ng agency na to ay makapag-recruit, makapag-deploy ng mga qualified applicants from the Middle East to Croatia. Okay. Ano ba yung agency ang tinutukoy ko? So yan po guys, ang Job Vacancy Consultancy and Services. You will see on your screen ang kanilang Facebook page and ang kanilang mga hiring. So, sila po ay naka-base sa Qatar. So, ayan nga. Sa mga nasa Qatar po, pwedeng yung puntahan ang kanilang office dyan. And, marami silang mga job opportunities for you. Like, for example, kayo ay gusto makapag-Croatia. So, ang hiring ng mga Croatia, ng JVCS bound for Croatia, ang dami, di ba? May mga room attendant, cleaner, runner, cook with a la carte, assistant cook, chef, line cook, grill, kitchen helper, pastry chef, baker, di ba? So,
I'll be speaking English, guys. On behalf of our Nepali friends, yes, JVCS can also accept applicants, Nepali applicants bound for Croatia. And thank you so much for this agency na nag-o-open ng a lot of opportunities for Asians na makapag-work sa Croatia. And patuloy po na padami ang bilang ng mga Nepali, mga Pinoy na nagwo-work dito sa Croatia. So again, JVCS, thank you so much. Ako kasi guys, sa personal experience ko, hindi ko naabutan si JVCS nung ako ay nakapag-Croatia. But I know na ang kanilang tied-up agency sa Croatia is Humble Hunters. So si Humble Hunters kasi yung agency ko dito before sa Croatia. Yun yung first season ko lang sa kanila. Then after my next season, ayun, nag-direct na ako. But sila, ang Humble Hunters guys, ang sumagot ng plane ticket ko. Sila ang sumagot na, sila nag-process ng documents ko talaga. Para makapunta rito sila nag-process ng visa application. Sila. And, yun, parang months after yata, saka nagkaroon si JVCS. So, ayun, sad to say, hindi ko siya naabutan sa Qatar. But anyways, ayan, guys, kung kayo po ay nasa Middle East, kung kayo ay nasa Hong Kong, Singapore, or kahit nasa Malaysia siguro, try nyo pa rin mag-inquire. Guys, wala namang mawawala kung kayo ay mag-i-inquire, diba? Basta hopefully, diba, malay natin, diba, magkaroon sila ng chance na makapag-deploy kung kayo ay, like for example, nasa Malaysia, ayan, diba? Nasa Taiwan, subukan nyo lang, subok guys. Wala namang mawawala sa pagsubok. And ano pa pala, yung age limit guys, alam ko na marami magtatanong kung ano yung age limit. Usually guys, ang kanilang mga hinahire is not more than 45 years old kung kayo po ay mag-a-apply sa hospitality field. Okay? So, ayun. When it comes sa age limit, kasi guys, hindi naman yan porket age limits, ano na eh. Kasi may ano kasi dito guys, may mga tendency na mabigat yung trabaho and baka naman hindi kayanin yung trabaho. So, di ba? Yung health pa rin yung priority ng JVCS. Pangalawa, ito guys naman, kahit anong agency to, ang lagi kong binibilin sa inyo, if you are planning to apply for a job here in Croatia, make sure na you are financially ready. Okay? Magastos. Lalo na ngayon, lalo na yung simula na nag-Schengen talaga si Croatia guys. Nagtaas ang placement fee, maraming ng requirements, mas matagal ang paghihintay. Kaya talaga kapag nag-apply kayo, bukod sa you are financially ready, kailangan kayo ay napakahaba ng pasensya ninyo. Kasi dyan talaga, yan ang magiging puhunan ninyo hanggang sa malumabas ang inyong mga working permits, ang inyong mga visa. Speaking of pasensya. Okay. Sir, ilang months po ba kadalasan bago makaalis, yung proseso bago makaalis? Ako, lagi ko sinasabi, until now, ganun pa rin, maximum 6 to 8 months sa working permit, maximum 3 months sa visa. Okay, hindi lahat guys ha, yan ay maximum. Minsan yung 6 months na may visa ka na, minsan yung 8 months may visa ka na, minsan wala pang 6 months, nandito ka na. Diba? Iba-iba tayo ng proseso. And hindi porket sabay-sabay kayo, like for example, mayroon kayong kaibigan na sabay kayo nag-apply. Hindi porket sabay kayo nag-apply ni Franny, ay sabay di kayong aalis. Talagang yan ay talaga ay tatapat talaga kapag for you na talaga yung araw na yun, ayun. Kaya kailangan yun talaga din ng matinding pananampalataya, dasal, na hanggat maaari is maaga lumabas yung mga working permits, yung mga visa kineme, di ba? And also, syempre, bago kayo mag-apply, make sure na meron kayong baon na NBI with apostille or police clearance kung nasang bansa kayo. Kasi yan ang pinakaunang hinihingi na requirement po ng agency. Okay? Kung maaari din, ipa-stamp ninyo sa MOFA, Ministry of Foreign Affairs, yes, and sa Croatian Embassy. So, you just inquire sa mga VFS or sa Embassy ng Croatia kung nasa bansa man kayo ngayon, kung paano yung pagpapa-stamp. And also, ayan, paano po yung seasonal or yearly job? Okay. Most of the jobs dito sa Croatia ay seasonal. Napakaswerte nyo talaga guys kung kayo ay madadeploy sa yearly.
napaka-swerte ninyo kung kayo ay mag-work ng seasonal pero na-absorb kayo ng employer para makapag-work ng yearly. So, what if seasonal ang work ninyo, may agency kayo dyan, andyan dyan si JVCS para kayo ay gabayan kung ano man yung mga next work ninyo, ano yung magiging next na ano yung magiging winter job ninyo right after matapos yung summer season. So, huwag kayo mag-alala. Still in contact naman sa inyo si JVCS. And make sure din naman kayo rin naman, huwag kayong mawawala ng contact sa inyong agency sa JVCS if ever na kayo ay mag-apply sa kanila. Okay? So, this is a short vlog lang naman and marami nang kakilala na napaalis ng JVCS. May mga driver ako nakilala dito, may mga waitress, may mga room attendants, may mga chefs. Ang dami ko nakakilala under JVCS. It's just so happen na yung iba ay malayo sa akin na. But hopefully, makakita tayo ng isang kabayan na siguro kung hindi man taga Dubrovnik, ayan, or mapunta man ako sa ibang part, meron tayong ma-encounter na kabayan na under ng JVCS, and for sure, we will do a content with them para ma-explain or ma-share naman nila sa inyo yung kanilang magandang experience sa pag-apply through JVCS. Again guys, JVCS sa Qatar, meron sa sa Bahrain, sa Kuwait, sa Saudi, sa sa Middle East yan, sa GCC countries. Meron pa sa Hong Kong, Singapore, ayan, basta kayo ay wala sa Pilipinas. Kasi ang priority talaga nila ngayon ay outside the Philippines. Okay, marami sila mga hiring ngayon guys, but I think this will be for next season. Kasi nga, sabi ko nga diba kanina, maximum 6 to 8 months ang processing. So, make sure talaga ninyo na naka-ready na ang inyong mga NBI with apostille bago kayo mag-apply. Again, another legit agency sa Middle East yan po guys, ang JVCS. And maraming salamat sa mga bumubuo po ng JVCS and Humble Hunters. Ayan, I hope ma-meet ko ulit si Sir. Para nakapag-apologize din. Anyways, ayan, matagal na naman yon. Pero, ayun, hindi ko naman never naman nawala sa mga live ko yung about Humble Hunters. Kasi nga, tied up ako before sa agency than Humble Hunters. So ngayon, ang tied up ni Humble Hunters sa Qatar or sa Middle East ay si JVCS. Ayan guys, see you soon here in Croatia. Good luck sa inyong mga future applications. And dasal lang talaga. Ako naniniwala talaga ako na kapag talaga para sa inyo yung opportunity ibibigay sa inyo ni Lord. Habaan ng pasensya. Okay? Kasi yan ang pinaka-importante na dapat baon-baon ninyo sa araw-araw. Hindi man kayo agad ma-replyan ng agency when it comes to status ng inyong mga working permits, ng inyong mga visa, di ba? Kailangan kayo ay may mahabang pasensya kasi sa sobrang dami nag-a-apply, hindi na rin naman kaya, tao lang din naman. Di ba? Hindi agad-agad yun makaka-reply sa inyo. So again guys, good luck sa inyong mga future applications. I hope to meet you and see you here in Croatia. And don't miss this chance na i-grab na yung opportunity. I will put on my description link yung kanilang online form. Doon kayo pwede mag-apply online and submit them online also, yung inyong mga applications. Again guys, ulit. Maraming salamat and good luck sa inyong mga future applications. Good luck mga aspirants, good luck mga kababayan, and i-click na natin yan. You will be here in Croatia very soon. Makakapag-work na kayo sa Europe, makakapag-experience na kayo ng snow. Char! Makikita na ninyo ang ganda ng Croatia sa tamang panahon. So, good luck guys, and I will see you on my next vlog. Anong magagawa? Laging